Breaking news, Senate President papalitan na. Ito ang pinakamaagang breaking news sa ating lahat ngayon. Naku, maraming matutuwa dito at mukhang may lalagapak na at may babalik kangkungan na naman. Dahil halatadong tuta ni Martin Romualdez etong si Tito Soto. Soto. So ayan nga po yung pinaka-breaking news ngayong umaga dahil etong si Tito Soto ay mukhang papalitan na po bilang Senate President dahil sa kagunggungan dahil sa kagunggungan na ginagawa niya at halatadong tuta sila ni Martin Romualdez. Kaya eto, may mga bali-balita nga daw na etong Blue Ribbon Committee ay ititigil na dahil ipapatawag na si Romualdez. Kung kailan ipapatawag si Martin Romualdez, tsaka nila ipapatigil ang Blue Ribbon Committee. Ang galing. Unbelievable. Ang galing no? Samantalang, eto nga, yung mga bataan ni Martin Romualdez na mga NPA na nandiyan sa Congress ay ginugurgor si Vice President Sara Duterte. At ayan yung mga pag-uusapan natin ngayon. At eto, Remulla. Ipinapadispar or sinampahan na ng kaso ni Mayor Baste Duterte. Buti nga sa'yong hinayupak ka. Bago tayo mapunta, may papakita muna ako sa inyo. Ito yan. Yun, di ba? Parang magic lang. Pinitik lang, Ito, pipitikin lang natin yan. Mawawala bigla yan. Uy! Pitikin natin ulit. Uy! Ang galing Parang parang mekos-mekos lang Ito nga Antonio Trillanes, the kanin lamig, the sundalong kaning lamig, ay sasampahan ng kaso. Pinapaimbestigahan ni Senator Robin Padilla at dapat lang. Ano ang ginagawa ni Trililing doon sa ICC? Doon sa ICC, anong ginagawa niya doon? At bakit siya pinapapasok doon sa ICC? At bakit siya andun? Anong pakialam niya doon kay Pangulong Duterte? Diba? So maganda nga talaga paimbestigahan tong hinayupak na to. At maganda nga, Senator Robin, ipasapak mo sa akin yan sa Senate hearing. Pagpunta mo doon, papuntahin si Trillanes doon sa Senate hearing, tapos ano mo kami. Pagkitain mo kami, sapakin ko talaga. Para naman kahit paano madala-dala yung hinayupak na yan. Pero ito, kawawa tong hayop na to, isa din to. Soon, makukulong din to. Sabi tagaan nyo yan sa bato, makukulong ulit yan si Trillanes. Tanginan tong hype na to, walang kadala-dala no? Walang kadala-dala talaga Tanginang kapal ng mukha mo, pinunta mo dun si Tatay Digong para saan? Para busitin mo? Tangina bakit nung malakas pa si PRRD, di ka pumalag? Kung kailan matanda na yung tao, tsaka ka pumalag. Sige nga, hamunin mo nga etong si Baste, si Pulong Duterte ng one-on-one. Suntukan o kaya barilan, tingnan natin kung lalabang ka. Sumo, tayong dalawa na lang Octagon Diba? Maganda dyan, Kasi ito si Trillanes sobrang sobrang hangin na sa katawan nito Na alam mo yun, yung mga kinakaya niya, yung mga hindi na kaya lumaban sa kanya. Si Pangulong Duterte bilang syempre, hindi naman sa pangmamaliit, pero matanda na ho kasi si Pangulong Duterte, kaya hindi na talaga makakalaban dito sa putang inang to. Oo, pero i-try mo yung mga kaedad mo, Trillanes, yung mga kamatch mo. Tingnan lang natin kung lalabas yung pagiging sundalo mo. Baka sundalong lamig ka nga talaga. Kahit kay Senator Robin, di mananalo tong hype na to. Puro angas lang yan. Di sa totoo lang itong si Trillanes. Alam mo yung may mga ganun tao yung tipong puro angas lang. Alam mo yung puro bukang bibig lang. Pero pag nandyan na yung enkwentro, wala na nga na yan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, puta na nagtalaga ka ng kudita. Tapos sumuko ka rin. Tanga ka ba? Nakakahiya, di ba? Kung si Torre ang isa sa mga pinaka nakakahiyang naging PNP chief or naging isang pulis, ito naman ang isa sa pinaka nakakahiyang sundalo.
sa bansang Pilipinas. Totoo po yan. Si Torre ang sobrang ang pinaka-worst PNP ever in the history of the Philippines. Eto naman tong hayop na kupal na tukmul na to. Eto naman yung pinaka-worst pa sa worst na naging EFP, naging sundalo. Kaya ang tawag dito sundalong lamig eh. Sundalong kaning totong. Ay nako. So yun, maganda yan. Abangan natin yan na paimbestigahan ni paimbestigahan niyan si Trillanes. Samantalang may isa pang nanggagalaite. Ayan ang isang nanggagalaite kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya rito, habang nasa Cebu, hindi pala ito sinabi ni De Lima. Habang nasa Cebu, tumutulong si Vice President Sara Duterte, nagngingit-ngit si De Lima kung bakit di sila ang inuna. Putang ina ka, sino ba kayo? Gago ka ba? O baliw ka lang talaga? Palibasa pares kayo ng Trillanes ng mindset eh. Di minsan nga, pag-iisipan ko, baka magjowa na kayo. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng tao dun sa Cebu. Inuunay niya yung kababayan natin, tumutulong dun. Tapos ngayon na hindi kayo pinuntahan, magsisingawa-ngawa kayo. Na kesyo, binabastos ni Vice President Duterte ang taong bayan. Hindi siya sumbibot sa pinapatawag sa kanya. Ano ka ng teteng? Kailangan ng taong bayan ng tulong sa Cebu. Mali. Kailangan ng taong bayan ng tulong ni Vice President Sara Duterte sa Cebu. At kahit kayong mga hayop kayo, kailangan kayo ng tulong doon. Pero anong ginawa nyo, di ba? Nasa Congress kayo, binabanatan nyo si Vice President Sara Duterte. Ganun kahayop ang mindset nyo. Tapos ngayon sisisihin nyo, tumutulong yung tao doon, samantalang kayo nagngangawalan sa Congress. Anong mapapala ng mga kababayan namin dyan sa Congress na yan? Putang inang yan. Mga gago. O ito nga yung sinabi nila. Ito, panoorin natin. Asan na yun? Ito, pakinggan nyo tong jowa ni De Lima. Isa rin sa mga NPA. Pakinggan nyo to ha. Pati yung taong bayan, dinamay niya pa rito. Kinukondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil pangbabastos daw ni Vice Presidente sa taong bayan. Putangin na ka, dinamay mo pa kaming hayop ka. Wala naman kaming kinalaman sa pinagsasabi mo. Mag-isa mo lang yung kagustuhan, pati kami dadamay mo. Gago ka ba? O sadyang gago ka lang? Maasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Pakailan mo. Hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag. Tanga ka. Sino unahin niya? Ikaw? Kayo? Na mga politiko? Samantalang yung mga kababayan natin doon naghihikahos? Yung mga kababayan natin doon kailangan ng tulong, bigas, pangkain. Yung bata nga nasa karatula kahit tubig na lang Tapos gusto nyo kayo unahin. Sino kang putang ina ka? Gago ka bang putang ina ka? Putay lang, lutong nun Hindi, sa totoo lang pasensya na po Etong mga hayop na kasi to, deserve nilang mamura. Ito kasing time na to, si Vice President Sara Duterte nasa Cebu. Ang gusto nila, papuntahin sa Maynila, si Vice President Sara Duterte at harapin ng mga katarantaduhan nila. Ang gusto nila, iwan ni Vice President Sara Duterte yung mga nasalanta ng lindol sa Cebu, yung mga nasalanta ng bagyo sa Masbate at sa iba pang lugar, at sila yung intindihin. O tingnan nyo kung gaano kagago ang mga mindset nitong mga hayop na to. Gago ang putik. Tumutulong yung tao dun Wala. Anong mali dun? Ang hinihinging budget. Kapansing-pansing paglaki ng Kapansing-pansing. Kapansin-pansin. Hindi pansing-pansing. Putangin na ka, naging kongresista ka, ganyan ka magbasa. Para sa supplies Sabagay, and materials, mga NPA kasi 43% increase po rito. Oh. At
para sa professional services. Okay. 405% increase. Professional services para sa Mm. mga consultant. Mm. No, hindi po natin alam kung para saan yan. Mm. Gusto sana nating malaman sa kanya. Rent and lease expenses. Again, that's a 75% increase na hinihingi. At iba pa ang mga maintenance and operating expenses. Again, Utangin na, yung budget nga na 27 billion, ano ba, magkano ba yan? Kundi, wait lang ha, titingnan natin ha. Baka magkamali tayo mahirap na Baka masabi tayong fake news, asan na yun? Asan na yung hinihingi ng Office of the President? Ito ba yun? Ito ba yun? Ito. Ito ba yun? Ito nga tayo. Ito, katulad lang nito. Ha? Ito, bakit hindi mo to hindi mo to binibilang? Bakit hindi nyo to sinisita? Usapang budget lang usapang budget lang tukmol para sa kalaman mo. Ito But ito hindi nyo to binabalak, hindi nyo man lang pinag-uusapan. Bakit nakatutok lang kayo sa mga Duterte? Ayan linaw 27.3 billion budget for Office of the President in 2026. Ayan ang laki 27 billion. Billion, tanga ka. Lumapit ka, baka hindi mo marinig. Billion. Tapos sasabihin mo nung sinabi mo dito sa video mo. Ano sinabi niya? Asan yan? Iba pa ang mga maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito kung hindi lihiting mong mga tanong at tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. Ngayon, bakit nga etong pinapakita ko sa'yo ay hindi mo matanong-tanong? Tsaka anong pakialam mo anong pakialam mo na magreklamo ka na kung nag-increase doon yung budget ng Office of the Vice President? Anong pakialam mo doon? Taxpayer ka rin ba? O tigakain lang ng tax? Hindi tamtax mukha ka naman kumakain ng tamtax pero hindi yun. Tangina, ganyan po ka balahura itong mga to yan Tandaan nyo yung isa sa mukha na yan. Pangalan nito? Representative Tinio. Tangina, tunog latay apelido mo. Dahil sa Office of the liwanag nung sinabi niya kanina. Ibalik natin Kinukondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. Dahil dinamay pa kami. Umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Pero eto, yan, nagrereklamo kayo. Umaasa si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng budget. Deserve naman yun ng Office of the Vice President. Asan ba si VP Sara? Andun tumutulong kayo, asan kayo? Sinisiraan nyo siya. O sino ngayon mas pipili ng taong bayan? Di si VP Sara. Tanga. Bobo. Aslo. Yudiputa. Yudipunggol. Pininam. Ano pa bang pwedeng imura dito sa hype na to? Ang dami mo dapat pwede imura sa'yo Ay ang laki 27. Biluin niyo 27.3 billion budget for Office of the President in 2026. Ni isang congressman wala nga nagbunyag niyan. Ni isang ewan ko lang pero yan ang pagkakaalam ko. Yung mga kampon nga dyan ni Joma Season, hindi nyo yan sinisita Sinita nyo ba to? Wala kayong imik dito. Samantalang tayo, busy tayo sa flood control, pero eto, paano kapag maipasa yan? Baka nga naipasa na yan Baka nga naipasa na yung 27 billion na to, lahat tayong kalam-alam. Dahil baka nga mamaya naipasa na to, para hindi natin mapansin, tinututukan na naman ang hiling ng Office of the Vice President na budget. Siyempre, gumagalaw na naman yung alagad ni Joma Season. Isa yan sa alagad ni Joma Season, yan si Representative Tinio. Tunog tinidor yung apelido mo. Alam nyo, itong mga hayop na to,
hangga't ano yan eh, talagang kakana at kakana yung mga siraulong yan. No? So dito tayo sa sinampang kaso ni Basti Duterte kay Remulla at kay Gibo Teodoro. So panoorin natin. Okay na? Okay. Magandang hapon po. Ako po si Attorney Israelito Bobet Torion. No? Galing pa po ako ng Davao. Ito po ay isang complaint po ni Acting Mayor Sebastian Z. Duterte in his capacity as one of the children of the late former president but still alive, no? Former President Rodrigo. Nagulat din ako dun sa'yo, Attorney Torion ha. Libing. Nagulat din ako sa'yo dun, Attorney Torion ha. Akala ko di mo babawiin yun eh. Roa Duterte against lawyers who happen to be high officials of our country, namely Secretary Jesus Crispin Remulla, Secretary Gilberto Eduardo Gerard Teodoro, Undersecretary Nicolas Felix LT, Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, no, for disbarment case, no. And as to the contents and the specifics, I think you know that I could not expound on the same, but this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Sir, what do you say? Kasi nagkaka-file lang sa Ombudsman Mindanao, pero though yun ay criminal case? Yes, this is a different subject matter. The cases filed before the Ombudsman, I think you know, concern the criminal actions as well as the administrative aspects of the cases that are concomitant with the actions committed by the officers. And those likewise involve police officers, such as General Marbil, General Torre, and other high officials of the land who are not lawyers. In this case, however, this case for disbarment is concentrated only against lawyers because, as you know, we also have canons of professional responsibility. Alam niyo bakit ako suportado dito sa disbarment kay Gibo Teodoro tsaka kay Boying Remulla? Alam niyo bakit gustong-gusto ko to? Putang ina, hindi naman nila ginagampanan pagiging lawyer nila eh. Nila nga yung sumisira sa batas eh. Nila yung sumisira sa konstitusyon natin eh. Ano pa ba silbi nila bilang lawyer? Kaya dapat lang at deserve nila maging sumunod sa yapak ni Larry Gadon na 2 beses na disbar. Dapat din sila talaga madisbar. Ano yung ginawa nila kay Pangulong Duterte? 'Di ba? Yung ginawa nila kay Pastor. Paglabag sa batas 'yan eh. Hindi nga nila nirespeto ang Korte Suprema eh. O bakit nila dinala si Pangulong Duterte sa The Hague? Kinidnap nila sa airbase, 'di ba? Doon pa lang halatadong talagang obvious na binabastos nila ang batas. Ano ba yung Korte Suprema? Tatay ho ng mga lawyer yan, ng mga abogado. Diyan ho sila sumusumpa. Ako hindi po ako lawyer ha, isa lang po akong pulubing vlogger. Isa lang po akong pulubing vlogger na may shades na nagkakahalaga ng 30,000. Ay, sorry, nadulas ako. Yabang mo, Jay Guevara. No? Hindi po ako lawyer, pero yung Korte Suprema na number 1 mo dapat yan respetuhin. Number 1 mo dapat yang isapuso ang mga batas na ipinapatupad ng Korte Suprema at kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema ay dapat mong respetuhin. Sila mismo sumisira. Kaya yung disbarment na ipinasa ni Mayor Basti Duterte, ni Acting Mayor Basti Duterte, deserve nila yan. Deserve nila yan, ha? Ulitin ko, basahin ko, disbarment case o laban kila Remulla at Teodoro. Hinain ni Basti. Deserve nila yan. Tangina, hindi nyo naman ginagamit yan eh.
Dapat magkaroon din talaga ng batas na kapag ang isang lawyer nagsisinungaling at sumisira sa batas ng Pilipinas, dapat automatic disbarment. Dapat automatic disbar na agad yan. Hindi na dapat pa kailangan na investigasyon. Sa ginawa nila Diba? Sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, sa ginawa nila kay Pastor, sa ginawa nila kay Tebes, at marami pa. Yung bunganga pa naman ni Boying Rimulya, hindi mapakali. Akala mo, lagi may ebidensya kahit wala. Diba? So deserve nila yan. Ako talaga, talagang na 101% sang-ayon ako dito. That we have to comply with, that we have to observe, and if you violate the same, then the complainants, the aggrieved party, or in his absence, the family can file disbarment cases against those lawyers who violate the canons of professional responsibility that govern lawyers. Sir, can you cite the specific? That I cannot anymore, but you know the canons of professional responsibility, canons 1 to the rest of the canons, and if I will mention the same, I might be violating my oath. I am a practicing lawyer, a law professor, and a law dean. I do not wish to be counter-filed with a disbarment case likewise. Sir, will this block the application? Hopefully. Hopefully, I do not have any qualms on the matter, nor would I hide. That's one of the aims that Mayor Duterte filed this case. Although the timing of the filing of the case, we could not dictate upon the aggrieved party. It depends on the prescriptive period, and if you base it on the Article 90 of the Revised Penal Code, if you talk of kidnapping, that is a very long period of prescription. So within the 20-year period, they can opt to file. As to when, that is their option. And in this case, the family has decided really to file criminal, admin, and now disbarment cases against the lawyers involved in the kidnapping as well as the expulsion of the former President Rodrigo Roa Duterte. Sir, sorry to be clear po. Yes. Mayor Sebastian Duterte. Acting Mayor Sebastian Duterte, in his capacity as one of the children of former President Rodrigo Roa Duterte. Yes, sir. He's filing this disbarment case to block the ombudsman. No. Principally to make him liable for the violations that he committed under the Code of Professional Responsibility, and on the side, if that would cause the blocking of his appointment, then that is one of the consequences of his actions. Sir, family na banggit po ninyo bukod po kay acting mayor? Well, siya lang pa po ang nagperma dito, but he has the power to do so, and it is the choice of the members of the family as to who will be the complainant. Sir, may future complaints pa po or cases na ipapile? That would depend on the family if they will file. Another option would probably an action for damages under the civil code of our republic, and there are other options likewise, such as but not limited to filing before international bodies, but I would leave that to the family to decide. Sir, any comment? Forum shopping daw po yung The persons would say that should apply to become my student in JMC Law School, because there are elements of forum shopping, one of which is identity of parties, identity of causes of action, the reliefs demanded. As you can see, the party here is different. This is not Amy Marcos, this is Sebastian Duterte. So the first element is therefore not complied with. The identity of causes of action is different. This is for the disbarment of the license. Sinong reporter yun nagtanong? Parang nakakatanga naman yun. As a lawyer, whereas what we filed in the ombudsman would be the criminal aspects of the case as well as the administrative aspect of the case, in the light of the fact that they are public officers. So as you can see, there is no forum shopping. As long as you can see the sun, as clear as the sun, there is no forum shopping. Ayan, no? So ayan nga po, no? At sinampahan ni Mayor Basti Duterte itong si Remulla at Teodoro
sa disbarment na case. So deserve. Sana nga matuluyan eh. Hindi na nga matuluyan. Sana mamatay na yung mga yan eh. J. Guevara, sama mo naman. Sama mo naman, J. Guevara. Patay agad? Gusto ko mga umabot sila ng 150 years. Yan. Umabot sila ng 150 years tapos may sakit silang diabetes. Tapos may sakit silang rayuma. O kaya arthritis na hindi nawawala-wala. O yan ang gusto kong maging sakit sa kanila. Ano pa ba? O kaya pagsakit ng buto, yun, bone cancer, pwede rin yan. Oo, yung tipong parang inangat-ngat-ngat yung buto mo. Aba, napakaganda niyan, no. Samantalang, ito talaga isa sa mga tigapagtanggol ni Vice President Sara Duterte, si Congressman Ungab, di na papayagang kaltasan ang 2026 national budget ng Office of the President. Ayos to Maraming matutulungan to ng mga kababayan natin. So, panoorin po natin. Plenary. Actually, nakaschedule the other day pa yung OVP. Then, nagsulat siya na she cannot personally attend. So, papadalan niya yung kaniyang representative. Si Yusek Sulaika Lopez is on leave. So, yung officer in charge sa kanyang opisina is Asek Limuel Ortunio. So, I don't know kung bakit humihingi sila ng USEC na mag-represent. But the Asek is also the OIC, no? But nung latest kanina, I was not following kasi busy ako sa ibang budget. I heard that VP Sara was not able to attend and she said that yun na nga, kung nire-require yung attendance niya, why not yung iba din? Bakit hindi nire-require? At saka may request siya na dapat i-lift yung parang travel ban sa kanyang mga OVP staff, which was ginawa noon sa time ng Quadcom hearings. So medyo humaba yung discussion. Nagsalita yung dalawang congressman. Then saka na ako nag-manifest din. There was an insinuation kasi na bababa na naman yung budget niya. Sabi ko, 2 times na nagbaba ng budget ng OVP. 2024 at 2025 budget. Then hindi pa nga siya nabigyan ng parliamentary courtesy nung last year. So I tried to voice that. Pero yung pinaka-point ng aking manifestation is we should get the respect of the people. Dapat respetuhin nirespeto din dapat yung ating budget nung 2025 budget kasi i-bring up ko na naman yung mga anomalya sa 2025 budget. Yung automatic appropriations ginalaw, yung program appropriations ginalaw, yung unprogram appropriations ginalaw, pati foreign assisted funding. Sabi ko, dami, no? Sabi ko na naman ulit, yung 2025 budget is the most corrupt budget. So just to bring the attention of everybody that our budget process here is questionable, and I appealed. I tried to challenge the new appropriations chairman na sana kung ano yung nangyari sa 2025, dapat hindi na yun mangyari ulit dito sa 2026, which they assured. Assured naman na gagawan nila ng paraan na magiging professional yung paggagawa ng 2026 budget. Pero Congressman Ungab, naginip kasi ako dyan eh. Lalo na yung isinampang yung pinirmahan na ng Pangulo na 6 point tingnan nga natin kung magkano yun. Nakalimutan ko na tuloy yun. Basta yung 6 trillion na budget para sa education, mukhang ginagapang na naman. Kaya maganda kahit papano siguro masilip nyo rin yan, Congressman Ungab. Oo, hindi porket wala na dyan si Saldico at si Martin Romualdez, safe na yung pera ng taong bayan. Safe na yung pondo.
dyan sa Congress. Hindi ho. Kasi nandiyan pa yung mga alagad. Ang aso kapag namatay sa sakit na sobrang daming garapata, kapag inalis mo ang aso, kung saan man siya namatay at punong-puno siya ng garapata, naiiwan po yung mga garapata niya dun. Kailangan nyo munang i-pesticide. Minsan, buhay pa nga. Kadalasan dapat sinusunog. Minsan, meron pa nga din. Hindi porket na unang-una, hawak pa rin ni Martin Romualdez yan. Hindi porket iba na yung speaker ng Congress, safe na. Hindi ho. Ang dami pa pong alagad dyan ni Martin Romualdez, umaaligid-aligid dyan. Sumisingaw ang kanilang mga baho at naaamoy ng mga netizen yan. Kaya dapat masilip din talaga yan, 2026 national budget na yan. May kutob ako dyan. Magkano bang hinihingi, Kong, ni VP Sara for 2026? At magkano ba yung ha-afford? Plano ngayon na ipapasa under the House GAB for 2026? Well, I think it will be leadership call already kasi manifestations lang naman kami kanina, wala namang motions. If ever there will be motions to consider, doon na yun pagdating sa period of amendments. So, mostly kanina, ano lang yun, manifestation na kung anong gustong gagawin. So, yung mga arguments dito at pagdepensa, like me, I am going to really defend the budget of VP Sara. Although ang naka-assign talaga mag-defend is Congressman Pipito Alvarez, no, na kaibigan din natin na taga Palawan. He is assigned to defend it. Pero ako, tutulong din ako mag-defend pagdating sa period of amendments. Nag-usap-usap kami sa mga kaibigan at kaalyado. Usapan namin, hindi na tayo papayag na babawasan pa yung budget ng OVP kasi may insinuations kanina na babawasan pa nila yung budget. O, hindi na tayo papayag. 2 taon na yun binawasan eh. So, tsaka dapat lang, alam nyo, unang-una, yung mga nagbabawas ng budget ng Office of the Vice President, ano yan eh? Wala namang pakinabang yan sa sa Pilipinas. Yan katulad niya, nila De Lima, ni Reneco, na pamangkin ni Saldico, yang si Representative Tinio. Wala namang pakinabang yan sa bansang Pilipinas, tapos sila yung may ganang magpabawas ng budget ng Office of the Vice President. Putang ina, ilang beses nang nagkaroon ng bagyo sa bansang Pilipinas, laging nauuna sa pagtulong ang Office of the President. Ang Office of the Vice President. Si Marcos nga, hindi niya pa nga alam na may lindol pala, pero yung Office of the Vice President, andun na, tumutulong na. Yung Davao, nagpadala na ng tulong para sa mga kababayan natin dun sa Cebu. 'Di ba? Tapos, ang malupit pa nga dito, nagkaroon ng sunog sa Davao. May smell something fishy nga daw yun. Na parang sinadya. Kasi nga, si Vice President Sara Duterte nasa Cebu ngayon. Doon siya tumulong. Pero hindi pa natin alam kung totoo ba yung balita na yun na parang sinadya yung sunog sa Davao. At hindi lang naman buong Davao mayor si Basti Duterte. Iba-iba po yan para sa kaalaman nun ang lahat. Yun nga talagang dapat lang talagang ipaglaban yan yung budget ng Office of the Vice President kasi maraming natutulungan. 'Di ba? Katulad naman ito, ulitin ko nga, ito nga 27 billion ang hinihinging budget ng Office of the President. Ba't hindi nila ito narereklamo? 'Di ba? Tapos magkano yung ibibigay ng Office of the President doon sa mga nasalanta ng lindol? 'Di ba 200 million lang? Lang po talaga yung 200 million. Anak ng teteng ninakaw nga ni Saldico 35 billion eh. Ang bilis lang eh. Tapos pagdating sa kababayan natin diyan sa Cebu, lang 200 million lang. Para saan yun? Pambili ng trapal? Ganun ba yon? Kaya ito talagang kahit din kami po ng mga banateros, nagpapasalamat kami dito kay Congressman Ungab at sa iba pang mga congressman na pumuprotekta
sa budget ng Office of the Vice President. Lilinawin ko lang ha, hindi porket dinipensahan nila Congressman Ungab ang budget ng Office of the Vice President ay para na yung kay Vice President Sara Duterte. Hindi ho ganun. Kahit ako ho, kaya ako dinidepensahan na wag nang bawasan ang budget ng Office of the Vice President. Kasi ang makikinabang niyan yung mga kapwa natin mga Pilipino. Bakit sa tingin nyo porket pinagtatanggol namin ng Office of the Vice President yung budget niya na wag kaltasan para yan kay Vice President Sara Duterte? Hindi. Para ho yun sa mga tao na matutulungan ng budget ng Office of the Vice President. Yun po yun. Ayun yung totoo doon. Ayun yung pinupunto namin dito. Sasabihin nyo, didishit. Anak ng teteng. Kung kayo talaga, yan katulad na lang yan. Kaya nga dyan sa may mga congressman dyan, yung mga party list yan, putangin na kasi, ba't ba kasi nakapasok tong mga to? Sa bagay, pasok ka nga naman pag pwede ka nang gawing tuta ni Marcos Jr. Kaya pasok na pasok ka. Kaya nga dapat lang talaga na wag nang bawasan ang budget ng Office of the Vice President dahil isa yan sa talagang nakakatulong para sa ating mga kababayan. We will do our best to fight for the budget of the OVP. Itong tanong ko, Kong, medyo personal dahil sa matagal mong pagkakakilala kay Vice President Sara Duterte. Anong sa tingin mo, sir, yung actuations niya ngayon? Bakit ganon yung mga naging hakbang niya dyan sa Philippine House of Representatives? Understandable naman sa yung ginawa last year under the former leadership saka under the chairmanship of the former chairman na controversial ngayon. Masyadong I would say parang binastos talaga yung opisina niya, no? Walang respeto. Kaya if you remember, kaming dalawa ni former congressman, ngayon ay Senator Marcoleta, i-insist talaga namin yon na dapat ang OVP meron talagang parliamentary courtesy. So, mahaba yung discussion, talo kami sa botohan nun. Pero ngayon, lately, at least, medyo maganda na yung move doon sa committee. I hope na panindigan din ng new chairman at saka yung mga commitment ng committee na mas maganda yung pagtrato sa budget ngayong 2026. Kamusta ba ang atmosphere ngayon, Kong, sa House of Representatives with the new Speaker, Boji D? Kamusta ang atmosphere? Kamusta ang pakikitungo sa inyo? Okay naman. Humble at saka not, I would say, not as aggressive as the previous. Saka maganda nito, wala siyang personal ambition. Yung isa halata, masyado yung ambisyon nun. Gusto magiging kandidato sa 2028. Ito naman. Sinong isa yon na Congressman Ungab? Halatado ba yung pagiging yung takaw na maging presidente? Takaw na maging Prime Minister ng bansang Pilipinas, no? Wala, ganun talaga. Matagal niya ng pangarap yun, hindi siya manalo-nalo eh. Sa nakita ko, wala. So, although still has a lot to be seen kung how will he perform, kung anong mga plano niya. Ongoing pa man ang budget hearing, we will be observing kung anong plano niya sa komitiba, mag-reorganize ba siya, anong legislative agenda ang gusto niya i-pursue, anong mga programa na gusto niyang baguhin, o anong kanyang vision para sa susunod na 3 taon kasi para sa Kongreso. Opo, nabanggit niya po kasi sa kanyang speech na lahat daw ng mga kongresista bukas niyang kausapin, no? Para mapag-isa, mapag-unite ang Kamara de Representantes, which we hope na sana, kasi pag markado kang Duterte supporter, Kong, hindi ka lang kakausapin, iipitin ka pa sa nagdaan. Maganda yung ganun, pag ganun. Yes, we will support him for that. Sinabi niya na mag-unite for a common purpose, common good. Sa nangyari naman sa nung nakaraan kasi, we started good. Lang, nung
nung gusto nang gumawa na binabangga na si VP, inalis na kami isa-isa. Lahat ng naka-identify ka VP, lahat ng aming privileges, lahat ng aming projects, benepisyo, pinagtatanggal. Pati nga opisina, na-eject pa ako sa opisina. So yun, no? Yan yung salamat kay Congressman Ungab kasi siya talaga ang isa sa mga sumusuporta at tumaharang kapag gustong salakayin ng mga NPA yung budget ng Office of the Vice President. Samantalang eto nga kakapasok lang. Ito po yung mga gustong mangyari ni Vice President Sara Duterte bago siya dumalo doon sa ikinakaiyak nila dilema ng mga NPA doon sa Congress. So ito po yun, panoorin natin. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte o kahit sinong kinatawan ng kanyang tanggapan sa budget deliberation ng Kamara. Sa sulat na binasa ni House Committee on Appropriations, Vice Chairman Representative Jose Alvarez, naglatag ng 2 kondisyon ang Vice Presidente. Una, dadalo raw siya kung pupunta rin si Pangulong Bongbong Marcos sa budget deliberation ng Office of the President. Yan ha. Ang sabi ni VP Sara, dadalo siya kung dadalo din daw si Marcos. Kasi nga, hindi biro. Ito yun, oh. Ayan, oh. Hindi ho biro ang budget na hinihingi ng Office of the President. 27 billion. Maganda nga talaga yun na dumalo. Sabay sila. Napakadali lang naman nun, ah. Ikalawa naman ang pag-alis sa 7 opisyal ng OVP sa Immigration Lookout Bulletin Order. Dahil po sa hindi pagdalo ng mga kinataman ng OVP, si Congressman Alvarez, na sponsor ng budget ng OVP, ang magtatanggol na raw sa budget. Hindi na raw sila makakatugon sa sulat dahil huling araw na ng deliberasyon. Kaya pala nag-iyakan eh. Oo, kaya pala nag-iyakan sila dahil hindi dumalo si VP Sara. Pero ang ganda nung konsiderasyon. Ang ganda nung hinihinging kapalit ni Vice President Sara Duterte. Sa totoo nga lang, at saka dapat lang na dumalo si President Bongbong Marcos kasi hindi to biro. 27.3 billion Office of the President. Tapos yung confidential fund nasa 4 billion. Saan ginagamit yan? At saan din gagamitin to? Wala namang project ang Office of the President. 'Di ba? Walang project ang Office of the President. Magkano lang ba yung binigay sa Bicol nung nagkabagyo doon? Wala naman ho tayong napapanood na yung pabahay project ni Marcos, wala naman. Build project, wala naman. Meron siyang project, yung subway, kay Pangulong Duterte pa yun. Para saan gagamitin tong pera na to? Yun dapat ang isa sa mga pinagtutulong-tulungan ng mga kongresista na imbestigahan kung saan gagamitin to. Hindi kaya gagamitin to pondo para sa mga NPA? Hindi kaya gagamitin to para na naman sa mga Duterte? So pwedeng mag-isip ang mga netizen ng mga negative na pag-iisip dito sa napakalaking budget na hinihingi ng Office of the President na 27.3 billion dahil hindi nila iniimbestigahan. Hindi iniimbestigahan ng Congress. Tikom nga bibig nila dyan eh. 'Di ba? Wala silang ano dito, wala silang pahayag. Wala nga silang investigasyon eh. Kahit nga sa Senado, si Senator Soto at Lacson, wala man lang opinion dito. 'Di ba? So dapat pinag-uusapan din 'to. Nakatutok na naman tayo sa Office of the budget ng Office of the Vice President eh. Pero yung budget na hinihingi ng Office of the President na sobrang laki, hindi ninyo pinapansin. Ano kaya yun? Anong klaseng katarantaduhan yan? At eto na nga, yung breaking news na etong si Tito Soto ay mapapalitan na bilang Senate President. At ititigil na nga daw ang hearing sa Blue Ribbon Committee. So, gaano nga ba katotoo yan? So ito po, pakita ko po sa inyo. Yan.
Ito po ay isang post ni Kipichu, ni Crisette. Ito po, no? Ejercito and Subiri want to leave the majority. Konti na lang. New Senate President, new, ibig sabihin bago. New Senate President na tayo. Puhon, naku po. Maganda to. Di alam niya, wala talaga eh. Wala talagang kwenta yung bagong Senate President, sa totoo lang. Kaya kailangan maibalik si Chis Escudero bilang Senate President. No? Ang nangyayari dito, anak ng teteng kasi itong mga ibang senador. Ba't kasi binoto nyo si Soto? Tinakot lang kayo, tapos binoto nyo agad. Yan ang hirap sa inyo, no? Ayan, no? Ejercito and Subiri want to leave. The majority, konti na lang. May new Senate President na tayo. Ang tanong, kung hindi si Chis Escudero, siguro, mas maganda kung si Rodante Marcoleta na lang, no? Diba? Mas maganda kung si Senator Bato de la Rosa, diba? Medyo si Senator Bato de la Rosa, sorry pero medyo malambot na kasi. Oo, nakakamiss yung dating Bato de la Rosa eh. Ngayon medyo malambot na eh. Siguro Alan Peter Cayetano. Goods. Maganda. Ako, botong-boto ko, Alan Peter Cayetano, the new Senate President. Maganda to. Oo, palakpakan tayo dyan. Kaabang-abang to. Oo, kaabang-abang to, mga banateros, mga kabiyaya, kung sakaling magkatotoo to, no? At mukhang magkakatotoo to dahil talagang, alam nyo, ginamit ko lang naman talaga yun para kapag may kaso, hindi ka papunta kay Kipichu yung kaso. Hindi sa akin. Mindset ba? Pero sa totoo lang, ngayon ako po, kapag napanaginipan ko na ng nakaraang araw yan, na talagang pinag-uusapan na napapalitan ng Senate President. Ay, nako, alam mo tayo, marami tayo source of income. Source of income. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho? Dito sa bagong balita na papalitan na ang Senate President. I-comment nyo lang po dyan sa baba. At dito sa pagsampa po ng kaso ni Acting Mayor Sebastian Basti Duterte kay Remulla at kay Tidoro. At dito po sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte. Pag hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte doon sa nangyaring budget deliberation. At dito sa pagpapatigil sa hearing sa Blue Ribbon Committee, comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.